Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Praise God. May mga nakikita po akong mga bago dito. Pwede po ating palakpakan sila. Welcome po natin sila. Praise God. Welcome po sa inyo. Wag po kayong mahiya na kami ay kamayan. Kahit po kayo ang aming mga bisita, pero sana po ay magkamayan tayo mamaya pong pagkatapos ng service. Okay, so praise God, purihin po ang Panginoon. Nagkita-kita po ulit tayo. At sa biyaya ng Panginoon ay tayo po ay nagpapatuloy. Okay, sige po, tayo po ay manalangin sa umaga pong ito. Hingin po natin ang gabay ng Panginoon. Panginoon, sa umaga pong ito ay muli naming bubuksan ang aming mga Biblia, pero ikaw po ang magbubukas ng aming mga puso, ng aming mga pangunawa. At salamat, Panginoon, sa awitan pa lang ay pinapakilala mo na kung sino si Kristo at namamagnify yung mabuting balita na nagbibigay ng kapangyarihan para ang aming mga puso ay patuloy na magbago. Hindi po kami nagtitiwala sa aming mga sariling lakas at karunungan. Kami po ay nagtitiwala sa lakas na nanggagaling po sa iyo. Kaya sa umaga pong ito ay hinihingi po namin na ang mga puso naming lahat, maski po ng mga bago, Panginoon, ay patuloy niyo pong aabutin, Panginoon. Pare-pareho po kaming nangangailangan ng iyong mga salita at ang ma-reveal po ngayong umaga ay hindi po yung karunungan po ng tao, kundi po yung karunungan na nagmumula po sa iyong banal na salita. Hindi po nila kailangan ng opinion ko, hindi po nila kailangan ng pananaw ko. Ang kailangan po namin lahat ay ang karunungan po na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po, O Diyos, dahil sa umagang ito ay muli kami nagsama-sama, nagkakatipon-tipon, at may mga pinagdaanan po kami siguro sa nakaraang linggo na ito. Pero salamat po, Diyos, narito kami muli at alam namin, Panginoon, ang iyong katapatan na patuloy naming mararanasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen. Nung nakaraang 3 linggo po ay tinalakay po ng ating mga elders at salamat sa buhay ng ating mga elders na nagtsatsaga na ibigay ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi po madali ang maghanda ng preaching. Bagamat kapag tinatanong ko yung mga leaders natin kapag first Saturday, pag meron kaming training ay gusto pa ba niyong magpastor? So medyo talaga pong hindi ganun kadali ang pagpe-prepare. But salamat sa mga elders na nagkakatulong-tulungan at salamat sa Panginoon dahil malaking bagay yung meron kaming iisang kalooban pagdating sa mabuting balita. At tinalakay po nila yung qualities ng isang healthy church member. At hindi ko na re-reviewin yon dahil alam ko na napag-usapan na nyo sa house church yon o yung mga mamaya pag-uusapan pa rin sa mga house church. Pero tinalakay po yung a healthy church member is a humble follower. A healthy church member is a growing disciple. A healthy church member is a committed member. Ngayon pong umagang ito ay ang topic po natin ay although tungkol pa rin po sa pagiging healthy, pero ang gagawin ko po ay medyo babaguhin ko po yung word. Instead, ang gagamitin ko po, yung pamagat natin ngayon, ay unhealthy church member. Unhealthy church member. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung
a closer look on prosperity gospel. A closer look on prosperity gospel. Siguro, as you follow, ay maunawaan po natin bakit unhealthy church member, tapos a closer look for prosperity gospel. Okay, so bagamat nababanggit ito lagi, itong binasa nyo kanina sa Galatians chapter, ano yung binasa nyo kanina? Galatians chapter 1. At merong binanggit doon na ibang gospel. Napasin nyo yun, ibang gospel. Although sabi ni Paul ay meron lang, ala namang ibang gospel. Isa lang ang gospel, isa lang ang mabuting balita. Although napag-uusapan yun sa ating mga elders, pero we will zoom in yung mga ilang detalye ng subject ng prosperity gospel. At siguro meron na lang akong precaution, lahat ng karamihan ng mga sasabihin ko, hindi naman lahat, pero karamihan ng sasabihin ko ay hindi po magugustuhan ng iba. May paunang sabi na ako, hindi magugustuhan ng iba. Okay. Yung topic po natin ay iniiwasan ng maraming pastor na i-preach yung prosperity gospel. Dahil alam nila na ayaw ng mga members na marinig about dito sa ibang mabuting balita na to, sa ibang gospel na to, sa prosperity gospel. Pero itong topic na ito ay naglalayon to make us think na para magmuni-muni tayo na tingnan natin yung ating mga sarili at tanungin, tama ba yung pagkakaunawa ko sa pananampalataya ko? Okay? Tama ba yung pagkakaunawa ko sa pananampalataya ko? Ano talaga ang motibo ko bakit ako pumupunta sa church? Handa pa talaga akong sumunod kay Jesus? Ano ba talaga ang totoong goal ng Christian life? Ngayon po, tanggapin man natin o hindi yung topic na ituturo ngayon. At sana, ang prayer ko ay tanggapin natin dahil we must submit to the authority of God's Word, ay tanggapin man o hindi, ay ito ay merong malaking epekto sa overall well-being ng isang mananampalataya. Kaya tinapik natin for the last 3 Sundays yung pagiging healthy church member. Ang prayer dito kasi sa church ay binibigyan natin talaga ng halaga. Are you a committed member of a church? O baka sympathizer ka lang? O kaya ay pumupunta ka lang sa church kasi gusto mong pagbigyan yung asawa mo? Yung mga gano'n. O kaya anak mo. O kaya yung nanay mo o magulang mo. So, tingnan natin itong pagtanggap natin dito sa ituturo ng salita ng Diyos, we will make us think how firm we are sa ating tamang biblical perspective about prosperity gospel. Ngayon po, babanggit po ako ng ilang mga ibang gospel. Babanggit ako ng ibang gospel. At narito sa ating screen yun, that distorts the biblical truth and the message of the gospel. Mababanggit po natin ito, nabanggit na natin to dati, pero hindi po, yung pong pakikita ko ay hindi kompleto, pero bigyan ko lang to ng ilang mga reviews. Okay. Number 1 is, ito yung, pakilagay nga yung ibang gospel, baka hindi yata nailagay, ibang gospel, kasi para lang maging maliwanag. Okay, number 1, personal testimony gospel. Yung personal testimony gospel ay magbibigay ng patotoo yung isang tao. Okay, nakakita na kayo ng ganun, testimony, magbibigay siya kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya at maganda yon. Yung iba pa nga gumagamit ng mga celebrity, nag-i-invite ng mga celebrity. Dito sa church natin ay para lang sa kaalaman ng lahat ay although hindi naman natin pinagmamalaki yon kasi medyo, dati kasi, nung tayo ay, nung pang mga tagal na panahon, in-invite natin dito sila, Meli Tagasa, yung Miss Tapia ng School Bukol, si Dolphy Jr. Pinaplan natin si Manny Pacquiao kaya lang dito. Anyway, sino po ba artista na Chinky Tan, okay? Kumbaga, in-invite natin sila just to hear kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Para as a way of, parang
evangelism. Pero okay yon, wala namang masama doon na imbitahin natin sila para marinig natin yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Pero yung pong life testimony is not a gospel. Yung pong patotoo ay hindi po yun ang gospel. Bunga yun ang gospel, pero hindi yun ang gospel mismo. Okay. So, ang gospel po kasi ay tungkol sa kay Kristo, tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang kamatayan. Yun po ang gospel. Yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at paano ito umepekto sa aking personal at pribadong buhay. Yun po ang gospel. So, binigyan ko lang po ng pananaw kayo kung ano yung hindi gospel, yung personal testimony gospel. Hindi po 'yun ang gospel. Ito po ay bunga lang ng gospel. Number 2 po yung decisionism gospel. Ito po yung merong external movements like raising of hands and pray the sinner's prayer, and of course based on emotional response like crying loud, yung umiiyak ng malakas, yung sumisigaw, tapos halos tumulo na yung sipon sa sobrang convict niya sa nagawa niyang kasalanan. At ang sabi nila ay ito daw yung mga external result na kapag ikaw daw ay nagsisi ng kasalanan, dapat daw mayroong pag-iyak, kailangan may pagsigaw, kailangan nagwawala ka, tumutulo yung sipon mo, parang ganyan. Sabi nila, hindi daw matatawag na evangelism yung ganitong klase ng, hindi daw matatawag na evangelism kapag walang ganitong pagsisigaw o pag-iiyak ng malakas. Hindi daw evangelism yun. Ang tinuturo nila ay dapat merong ganitong external sign. Pero hindi po yon gospel. Decisionism gospel. Pangatlo po, yung God loves you gospel. Yung God loves you gospel, they only preach the positive side of the Bible. Hindi sila nagpipreach about sin, hindi sila nagpipreach about hell, hindi sila kumbaga, ang gusto nilang sabihin, yung bang positive side, yung magandang side lang ng Bible, yung God has a plan for your life. So, kung ikaw ay bagong umaten sa church, tapos narinig mo yun, pero alam mo, hindi ka pa nagsisisi ng kasalanan mo, sabi nung tagapagturo, God has a plan for your life. So, ang iisipin ngayon ng isang taong hindi nagsisisi ng kasalanan, wow, maganda yung preaching na yun may plano pala ang Diyos sa akin. Nakukuha niyo ibig sabihin? Para bang hindi naman talaga nagsisisi ng kasalanan, pero dahil narinig yung preaching na God has a plan for your life, amen ako doon. Pero hindi siya nagsisisi ng kanyang kasalanan. Ang narinig lang niya yung positive side ng gospel. And they frequently misinterpret Bible passages out of context to support their claims without considering other verses from the Bible to balance it. Okay? Now, yung pang-apat po, yung morality gospel. Yung morality gospel naman, ang ipinipreach lang nila ay yung good morals and right conduct. O kaya, ang pinipreach nila, yung para bang, yung tumaas yung moral, maboost yung moral. Okay? Ang goal ng mga preacher na ito, nagsasalita ng morality gospel, ang goal nila, ang Christian daw ay kailangan maging good person. They must be good person. Ako po ay naging part ng moral recovery program ng PNP. At ang napansin ko doon sa curriculum ay yung pag ako'y nagtuturo sa mga pulis at saka sa mga teachers sa public school, naging part ako noon nung ako'y nagsisimulang magpastor sa Paumbong, ay wala silang topic about sin, about hell. Ang ipipreach mo lang yung moral booster ng mga pagtuturo about the Bible. Kailangan mataas mo yung moral nila. Pero wag kang magsasabi ng tungkol sa hell. Kasi para bang pagod na nga yung mga tao, magtuturo ka pa tungkol sa hell. So, ang gusto lang nila, ma-boost yung moral. Ito yung magtuturo sila, tapos
Kapag ang itinuturo mo ay tanggap ng lahat, okay? Para bang kailangan matanggap ito kahit na ano man ang religion mo, kailangan kumbaga ikaw man ay Buddhist, Catholic o kaya ay ano man yung belief mo. Kailangan pag nagturo yung mga moralist preacher na ito, walang magre-reject kasi. Kasi pang moral lang yung ituturo eh. Walang magre-reject kahit na ito ay ano man yung sekta o relihiyon na kanyang kinabibilangan. Mag-e-amen siya kasi walang rejection kasi moral yung tinuturo eh. Values formation, good morals and right conduct. So yung mga moralist o yung morality gospel. Pero ito yung pinakahalatang halata sa lahat, yung prosperity gospel. Kaya natin ito tatalakayin kasi may mga Christians, quote-unquote Christians, na apektado noong maling paniniwala tungkol sa prosperity. Ganito, hindi po ako prosperity preacher, hindi ako motivational speaker. Ganito lang, may mga they think they are Christians. Pumupunta sila sa church. At yung iba naman ay hindi pumupunta sa church dahil apektado sila nung ganitong maling katuruan. Let me explain further. Hindi sila pumupunta sa church o kaya pumupunta man sila sa church pero hindi nila mabigay yung kanilang total commitment sa Panginoon. Why? Because meron silang unanswered prayer. Meron silang konsepto tungkol sa Diyos. And they expect na itong konsepto ko sa Diyos, ito dapat yung mangyari. Meron akong pinagpe-pray sa Panginoon and I expect Him to do what I expected Him to do. Nagigets po ninyo? At may mga so-called Christians na hindi nila mabigay ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, hindi nila mabigay yung kanilang commitment sa Panginoon dahil merong sumasagabal. Aminin man o hindi, may mga sumasagabal sa isip nila na hanggat hindi binibigay ng Panginoon yung answer sa prayer ko, hindi ako magbibigay ng ganitong kalaking commitment. Nagigets po ninyo? Hindi ko bibigay ng todo. Yes, naniniwala ako sa Panginoong Hesus, pero meron akong mga prayer na hindi pa niya nasasagot. At ang gusto nila, they want to put God inside their box at sasabihin na sa kanilang isipan na hindi man nila binibigkas ng kanilang mga bibig, pero iniisip nila, kailangan sagutin to ng Panginoon. Kasi kung hindi sasagutin to ng Panginoon, medyo parang hindi ako magbibigay ng commitment. Hindi ako maglilingkod sa Panginoon. And there are many Christians. Baka meron dito na ganun ang pananaw na hangga't hindi sinasagot ng Panginoon yung panalangin ko, ay hindi ako maglilingkod sa Kanya. Yes, umaattend ka siguro sa church. Merong mga hindi na umaattend sa church ngayon na matindi ang epekto nung hindi pinagaling yung kanilang ina sa sakit o kaya hindi dinidig yung prayer nila. Hindi na sila umaattend ng church. Pero may mga Christian na umaattend ng church pero hindi sila makapaglingkod fully, hindi sila makapag-commit fully sa Panginoon because of their unanswered prayer. Ang prosperity gospel, ito ay nangangako ng material at pinansyal na pagpapala bilang resulta ng kanilang pananampalataya. Mananampalataya ako sa Panginoon because I believe yung pananampalataya na ito ay magpo-produce sa akin ng material and financial gain. Ang prosperity gospel ay nagpo-portrays na ang sickness, ang poverty, at itong mga pagsubok sa buhay ay sign na ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos. Iyon ang kanilang paniniwala. Pag ikaw ay mayroong sakit, ay mahina pananampalataya mo. Pag ikaw ay mayroong unanswered prayer, ay wala yung pabor ng Panginoon sa iyo. Now, o kaya ikaw ay mayroong kasalanan, kaya ikaw ay naghihirap. Which is not consistent with the biblical understanding of suffering. Ang prosperity gospel ay palaging sinasabi na ang mga may sakit, ang kahirapan, ang mga pagsubok sa buhay ay senyales
ng kawalan ng pananampalataya o resulta ng kasalanan sa iyong buhay. Pero ito ay hindi balanse at inconsistent sa sinasabi ng Bible. So, bakit ka nananampalataya sa Panginoong Hesus? Sana nakikinig po kayo. Bakit ka nananampalataya sa Panginoong Hesus? Ang sagot, kasi pinagaling niya yung anak ko eh. Bakit ka nananampalataya sa Panginoong Hesus? Kasi pinagpapala niya yung buhay ko eh. Nakuha niyo ibig sabihin? Now, ang pundasyon ng kanilang pananampalataya o pagsunod kay Kristo ay conditional. Conditional. Sa prosperity gospel, pag ikaw ay merong relasyon sa Panginoon, para itong pagpapakasal sa isang tao na iibigin mo siya kasi meron siyang pera. Pero ang tanong, paano pag wala na yung pera? Iibigin mo pa kaya? Now, nakukuha po niyo ibig sabihin. Now, kapag yung paglapit sa Panginoon to get something, kaya ka nagwo-worship kasi meron kang preconceived idea na meron kang hinihingi sa Panginoon, kaya ka nagwo-worship. O kaya ka umaten sa church kasi meron kang kaisipan na pag pumunta ako sa church, didinggin ng Panginoon yung prayer ko. Conditional yung kanilang paglapit sa Panginoon. And it is not worship. Yung pagpunta mo sa church at meron kang preconceived idea na, pupunta ako sa church kasi meron akong hihilingin sa Panginoon. May hinihingi ako sa Panginoon. It is not worship. It is not worship. Naintindihan po ba natin? Nakuha po natin? Now, it is yung ganito pong klase ng gospel, pagka ito po ay tinatanggap, ay they are spiritually malnourished and unhealthy. Kaya natin tinatopic to kasi for 3 consecutive Sundays, tinatalakay natin yung healthy church. Committed, di ba? Yung mga ganyan. Pero ngayon po ay titignan natin, ano ba ang lumalason? Bakit ba hindi nagiging healthy yung isang church member? And this is a very important topic na kung saan ay mag-gauge natin, nga pala, bakit ba ako pupunta ng church? Bakit ako nananampalataya sa Panginoon hanggang ngayon? Pag tinanong ka ng isang tao, bakit ka hanggang ngayon pupunta sa church? Kasi answered prayer eh. Meron akong hinihingi sa Panginoon matagal na. Nakapasa ako sa exam. The foundation of of his or her faith is conditional. Panginoon, mananampalataya ako sa iyo, basta bigay mo to. Nakuha niyo po ibig sabihin? Nagigets po ba niyo? Okay ba? Now, Pastor, mukha namang maayos yung church. Pero pag hindi natin ito matatalakay, mukhang okay, pero totoo nun, pwedeng dying yung church. Hindi malusog yung mga mananampalataya sa loob. Kumakain, pero hindi healthy yung kinakain. Sumasamba dahil sa pagpapala o dahil mayroong ini-expect na pagpapala. Meron pong libro dyan si Cian DeMars ng 9 Marks at meron po siyang 4 na pangunahing sangkap para maging kapana-panabik ang prosperity gospel. Number 1, nais ng Diyos na tayo ay bigyan. Nais ng Diyos na bigyan tayo ng material na kasaganaan. Yan po yung prosperity gospel. Prosperity gospel, lumalason po yan sa maraming kaisipan ng mga Christians. And we must be careful. Ang sinasabi nito, ang relasyon natin sa Diyos sa magitan ni Kristo ay dapat magbunga ng material at pinansyal na bagay sa ating buhay. Dapat daw yung ating pagpunta sa church ay nagbubunga ng pinansyal at material na bagay sa ating buhay. Ang tinuturo nito, dito ay tinuturing na ang Diyos ay ang paraan para makuha natin ang gusto natin. Pero ito ay isang idolatry. Ito ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay isang parang genie. Alam niyo yung genie? Yung hinihimas yung parang, ano ba tawag doon? Yung maliit na lampara. Hinihimas at sasabihin, pag lumabas yung genie, your wish is my command. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Meron po ako nilagay dito na
na script. Kapag hindi mangyayari ang kasaganaan sa buhay ko, malamang na manghina ang pananampalataya ko. Nakikinig po ba ang lahat? No? Kapag hindi mangyayari ang kasaganaan sa buhay ko, malamang na manghina ang pananampalataya ko. Ayaw ba ng Diyos na ako ay pagpalain niya? Bibigyan po natin ng konting minuto yung Matthew 7. Buksan po niyo sa Matthew 7. Isang Bible reading po ang atin pong babasahin, pero yung ibang mga verse dito ko na inilagay. Pero tingnan po natin yung Matthew chapter 7. Sana po ay dala niyo yung Bible ninyo. Verse 7. Matthew 7 verse 7. Humingi kayo at kayo bibigyan. Okay? Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Okay, maganda yun, ano? Pag tumawag ako, sasagot ang Panginoon. Okay, pag kumatok ako sa Panginoon, pagbubuksan ako ng Panginoon. Sapagat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makasusumpong, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Gandang pangako nun, ano? Verse 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba niyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Napakagandang pangako ng Panginoon. Sino po dito yung merong answered prayer na sa Panginoon? Lahat tayo, meron tayong mga answered prayer na sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pero lagi ating ini-insist at lagi ating sinasabi na yung pagsagot sa panalangin natin, yung pagsagot ng Panginoon sa ating panalangin, ay hindi bunga ng ating mabubuting gawa o ng ating paglilingkod. Ito'y bunga lang ng habag at awa ng Diyos. Tandaan po natin yun. Tayo ay mga makasalanan at wala tayong right para humingi ng kapiraso na answered prayer sa Diyos. Yun ang justice. Pero minsan pinipili ng Diyos na sagutin ang ating panalangin base sa kanyang awa at habag sa atin. Maliwanag po yun. Maganda yung pangako. Pero as we have said, ano ang ating titingnan kapag bumabasa tayo ng isang verse o dalawang verse? Ano ang ating titingnan? Ano po? Ano ang ating i-consider? What? Ano po? Lakas po natin. Context. Tingnan po natin yung ginawa po dito. Verse 13. Kasi, tingnan po natin. Verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakatatagpo nito. Basahin pa po natin sa verse 15. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo ay mababangis silang asong gubat. Okay, verse 16. Makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Okay? You will know them by their fruits. Okay? Although sinasabi nila yung magagandang bagay sa kanilang mga pagtuturo, okay? Pero ang sabi dito, makikilala mo sila sa kanilang mga bunga. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa matitinik na halaman? Okay? Now, tuloy po natin sa verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, yun na yung pinaka punto de vista nung nagtuturo. Sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama. So kung titingnan niyo yan, maganda yung pangako. Kumatok ka, bubuksan ka. Tumawag ka, pakikinggan ka. So parang genie nga ang dating, Pero may context eh. Hindi pwedeng pag nanood ka ng isang telenovela at ang napanood mo lang ay episode 17 ng Now and Forever, for example. At doon sa episode na yon,
hindi mo kinonsider yung mga naunang mga episodes at yung mga susunod na mga episodes, talaga magkakamali ka. Ngayon, tinuturo ba dito na, okay, basta tumawag ka sa Panginoon, lahat ng hihilingin mo, bibigay niya. Kasi sabi ng Bible Nakuha niyo po ibig sabihin? Pero hindi. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kundi yun lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Context. Okay? Nakita po ba natin, ang mga pagpapala o ang biyaya ng Diyos ay dapat ituro tayo. Makinig po kayo. Dapat yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos ay dapat ituro tayo papunta at pabalik sa Panginoon. Hihingi ka sa Panginoon. Pero sabi doon, merong warning. Yung daan patungo sa kapahamakan ay maluwag. Merong warning. Yung daan patungo sa Panginoon sa buhay ay makipot. May pagsubok. Nakuha niyo pa ibig sabihin? Merong warning. Ang biyaya ng Diyos ay may kasama ring babala. Hindi rin ito dapat maging basihan na ikaw ay nakatitiyak na anak ng Diyos. Kaya po, kailangan maging mapag-alam po tayo. Hindi yung bang may nag-preach o kaya merong nag-quote sa Facebook, type amen. Ikaw ay giginhawa sa Mayo 2025. Type amen. Nag-type ka naman, amen, amen. Di ba? At maraming mga Christian, pag tinignan po niyo yung mga type amen na yon, tingnan niyo, 5K, yung mga 5K, yung mga nag-agree. Marami. Number 2, nais ng Diyos na magsalita tayo ng may kapangyarihan. Yun. Itinuturo nito na kapag tayo lumapit kay Kristo, makakakonekta, makinig po kayo, makakakonekta ang ating salita sa makapangyarihang Diyos at magkakatotoo ano man ang ating sasabihin. Name it and claim it. Ipahayag mo at angkinin mo. Tayo daw kasi ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Kaya po daw, magkapareho daw yung interes ng Diyos at saka yung interes ng tao. Yung kagustuhan at ambisyon ng Diyos at tao ay pareho dahil image and likeness ay nasa tao. Yung image and likeness ng Diyos ay nasa tao. Kaya ang kalalabasan nito, kapag may gusto ka, susunod ang Diyos sa iyo dahil pareho kayo ng kagustuhan. Nakikinig po ba kayo? Di ba? Pareho kayo ng kagustuhan. Meron po akong script na nilagay dito. Magkakakotse ako. Gusto ko ng kotse Magkakakotse ako, magkakasasakyan ako in Jesus' name. I claim it in Jesus' name. Magkakaroon ako ng sariling bahay in Jesus' name. I claim it in Jesus' name. Purihin ng Diyos. Ngunit ito ay lilikha ng kasakiman sa puso ng tao. Hindi ko sinasabi na wag na tayong mag-ipon ng pera. Hindi ko sinasabi yun. Hindi natin sinasabi na wag na kayong mangarap. Hindi ko sinasabing wag na tayong mag-pray. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-invest. Kung meron kayong gustong invest, basta kailangan hindi scam. Kasi maski yung mga scammer, ang pinopost nila, umiwas sa scam. Yung mga scammer, ang nilalagay rin nila, umiwas sa scammer. Pero scammer sila. Now, ganito. Ingat po tayo sa paghingi sa Panginoon dahil ito ay nagbibigay ng kasakiman. Ito ay mapanganib at mapaminsalang katuruan sa maraming church. And to add insult to the injury, hindi nila alam ito na pumipinsala. Kaya gusto ko pong ma-underline yun, ang mga pagpapala at biyaya ng Diyos ay dapat itinuturo tayo papunta at pabalik sa Diyos. Kung meron ka mang tinatangkilik sa iyong kamay, dapat ito ay magdadala sa iyo pabalik sa Panginoon.
Ito ay magbabalik sa iyo para lalo mo pang mahalin ng Panginoon. Dahil kung hindi, ito ay magbibigay ng kasakiman, greediness sa ating mga puso. Nakuha po ba natin? Ang problema ay ito. Pilit na ginigiba nito ang pinakapundasyon ng Biblia. Tingnan niyo Genesis 1. Ano yung first verse, first word in the Bible? Sabi doon, nakalagay ba dyan? Genesis 1:1. In the beginning, God created heaven and earth. Huwag nating kalilimutan, siya ang manlilikha. Tayo ang kanyang nilikha. Hindi ang Diyos ang aakma sa ating layunin, bagkus dapat ating iakma ang layunin natin sa layunin ng Diyos. Dahil hindi tayo Diyos. Nakuha po ba natin? Nakikinig po ba kayo? This is very foundational. Inuna kagad sa Bible, in the beginning, God created heaven and earth para ma-realize ng maraming tao na sa umpisa pa lang, sinasabi na ng Diyos yung kategory niya. Ako ang namamahala sa lahat. Tayo ay kanyang nilikha lamang. Sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo magugustuhan yung preaching ko, no? Tingnan po ninyo. Santiago 3:3-6. Tingnan po niyo dito. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, kasi sabi rito magsalita daw tayo na may kapangyarihan Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito ay mapapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko, kahit na ito ay napakalaki at tinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa magitan ng napakaliit na timon. Gayon din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paanong napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Sabi ron ang dapat daw magsalita ang prosperity gospel, ang sinasabi nila, pag meron kang sinabi, yun ang mangyayari. Manifesting. Pag may sinabi ka, yun ang mangyayari. Pero tingnan po niyo yung katusuhan ng dila. Tingnan po niyo yung magagawa ng dila. Ang pinupunto dito, hindi literal na lason, na may lason yung dila. Ang pinupunto po rito ay yung kalayaan, yung kakayanan ng dila para bumuo o sumira at hindi para magsalita, para mag-manifest ang mga material na bagay at umasenso sa buhay. Okay? Ganito po tingnan po niyo 2 Corinthians 2:15. Meron ba dyan, Docs? 2 Corinthians 2:15. Okay. Para kaming mabangong handog na inaalay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Sino ang may kakayanang gampanan ang gawaing ito? Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Okay? Tingnan nyo yan, maski nung panahon ni Pablo, naniniwala yung ibang mga preacher ng Word of God na kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, may kapalit itong material gain or financial gain. Nagigets po ba niyo? Nakuha po ba niyo? Meron, kumbaga, ginagamit yung ministry para makapera. Okay? Because they believe serving the Lord is a privilege. Ito ay karapatan ko na tumanggap ng mga pagpapala galing sa Panginoon. Pero tingnan po niyo Colossians 1:16. Colossians 1:16, for by Him all things were created. Okay? At sa bandang huli, all things were created through what? Through Him and for Him.
Lahat ng bagay ay galing sa Kanya at para sa Kanya. Hindi tayo pwede na hihingi sa Panginoon at hindi natin kikilalanin yung nagbigay. Ang mangyayari po ay ganito, mas attracted ka dun sa ibinigay na regalo kesa sa nagbigay ng regalo. Nagets po ba niya? Mas binibigyan mo ng pansin. Tingnan po yun, baka kasi mamaya ay hindi natin napapansin, meron tayong ganun. Mas binibigyan natin ng pansin yung ating negosyo, hindi masamang magnegosyo. Binibigyan natin ng pansin yung ating mga ipon na pera, hindi masama yun. Baka binibigyan natin ng pansin, ganda ng bahay ko. Ito'y dahil sa aking pagtsatsaga, sa aking pagsisikap. Mga anak, tingnan nyo. Nakuha niyo po ibig sabihin, ang nagiging pangunahing motibasyon ng maraming Christians, baka ganito, o baka sa atin, na yung, ito yung mga ine-expect ko sa Panginoon, praise the Lord. Kaya ako nagpapatuloy sa Panginoon eh. Kaya nga ako naglilingkod sa Panginoon kasi merong love gift, may tatanggapin ako eh. Nakuha niyo po ibig sabihin. Nagbibigay po tayo ng love gift sa mga gawain, sa mga may birthday or sa anuman. Pero it is not the focus. Kasi ang temptation kasi is, okay, meron kang hiningi sa Panginoon pero ang naging focus mo na, trabaho mo na. Hindi mo na kinikilala. Maliwanag sabi ng Bible. Ang ating mga tinatangkilik ay gawa niya sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yung nagbibilang ka ng pera at libang ka masarap magbilang ng maraming pera, di ba? Masarap yun. Oh, hindi kayo kumikibo ah. Hindi kayo kumikibo. Walang bibilangin. Pero to illustrate, yung bang, pero wala talaga sa isipan mo ang Panginoon. Alam ba nyo na, ito, sana wag nyo ma-misinterpret ito. No? Yung nakalagay doon sa Facebook, yung lagi ko nababasa to, o sana wag nyo kung meron mang nagsulat nito, hindi po kayo yon. Kasi ito'y laging pansin ko. Thank you Lord for the blessing. Pero alam po ba nyo na ang blessing pwede rin manggaling sa demonyo? Nakuha nyo po yung sabihin? Sinabi ng Bible sa Matthew 4, sabi ng devil kay Jesus, ibibigay ko sa iyo lahat ito. Sambahin mo lang ako. People don't realize na busy sila sa kanilang mga pang-sariling goal sa buhay, and then one day, kapag meron silang material gain, ipopost nila sa Facebook, sasabihin nila, thank you Lord for the blessing, pero ang puso nila ay malayo sa Diyos. Nakuha niyo po yung sabihin, hindi tayo nagja-judge. Pero tingnan nyo, this is a very warning for all of us. Baka mamaya, conditional yung pagpunta mo sa church o yung pagsamba mo sa Panginoon o yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi pwede yun. Kaya nga may magsasabi na, tingnan nyo nga naman ako, nagkaroon ako ng motor kahit hindi ako umaten sa church. Tingnan nyo naman. Kahit di ako nagpe-pray, nagkasasakyan ako. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo yung negosyo ko. Kahit hindi ako pupunta sa church. Kahit di ako naglilingkod sa Panginoon. Tingnan nyo naman. Maganda yung negosyo ko. Ang nagiging focus na ay yung binigay. Tandaan po natin, all things were created through Him and for Him. Lahat ibabalik mo sa Diyos. Sana wag lang nyo sana tanggapin nyo. Dahil magdedebate talaga sa isip mo yun eh. Nakikita mo merong ganitong case, nakikita mo yung problema sa bahay mo, nakikita mo yung tambak na labahin mo, nakikita mo yung bahay mo, tapos yung iba pinagpapala kahit na wala sa Panginoon. Nakuha niyo ibig sabihin? And ako personally, dumaan ako sa ganong struggle. Nung nagkasakit si Mami Sol,
Ganun din. May battle sa isip ko na, pagagalingin ba ng Panginoon to? Kung talagang ang Panginoon ay mapagmahal, sana tingnan niya yung paglilingkod ko. At pagalingin niya si Mami Sol. Meron ganon. Na battle sa isip. Number 3, nalilibang po tayo. Ayaw ng Diyos na magdusa tayo. Tama naman, di ba? Natutuwa ba ang Diyos na makita niyang nagdurusa yung kanyang anak? Ha? Tingin nyo? Hindi. Pero yun nga, we must consider yung context. Hindi kailanman niloob ng Diyos na magdusa ang kanyang anak. Kung magdurusa daw, ay dahil yon sa kasalanan. Hoy, brother, kamusta ka? Ito, may problema eh. May kasalanan ka sa Panginoon eh. Hindi ka kasi nagde-devotion eh. Hindi ka kasi nagbabasa ng Bible eh. Kaya ka ganyan. Wala sa iyo yung pabor ng Diyos. Ang totoong Kristiyano daw, dapat puno ng pananampalataya. At totoo yung kanyang pananampalataya para hindi ka magdusa o magkasakit. Ito, may script uli ako. Nagkakasala ako kapag pumupunta ako sa doktor eh. Kasi nagpapakita yun na hindi ako nananampalataya sa Diyos. Kaya hindi ako pumunta ng doktor. O kaya, pag nakita ng mga kapatid na pupunta ako ng doktor, sasabihin nila, mahina yung pananampalataya ko. Pero ang tinuturo, lalo na sa New Testament, sa Old Testament, kung babasahin niyo Hebrews 11, merong mga nilagari, merong mga nilagay sa apoy ng buhay, di ba? Mga tagasunod ng Panginoon. Pero tingnan niyo yung Matthew 5, next slide. Matthew 5. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala. Tingnan niyo, ang mga mananampalataya ng Panginoon ay pwedeng dumanas ng mga pag-uusig. Okay? Meron bang mga inuusig dito? Dahil sa kanilang pagtayo sa katotohanan? Filipos 1, next slide. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo iligtas ng Diyos. Dahil pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya. Listen, tinan niyo underline, kundi ang magtisding alang-alang kay Kristo. Mga kabataan, mga minamahal kong kapatid, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para manampalataya sa Kanya, kundi magtiis din na kasama niya. 1 Peter 4:16, next slide. Next slide. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag niyo itong ikahiya. Ito ang pilit na iniiwasan ng mga prosperity gospel, ng mga PG. Feeling tuloy ng mga Kristiyanong may pinagdaraan ng pagsubok o sakit o pagdurusa, nagdududa sila at kine-question nila ang kakayanan ng Diyos at pinagdududahan ang kanilang pananampalataya. Ulitin ko, mahalaga yun. Feeling tuloy ng mga Kristiyano na kapag sila dumadaan sa pagsubok, sakit o sitwasyon sa buhay, nagdududa sila at kine-question nila ang kakayanan ng Diyos at pinagdududahan nila ang kanilang pananampalataya. Totoo ba yung pananampalataya ko na to? Kung natatandaan nyo yung nung si Jesus ay tinanong ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po yung nagkasala? May nakita siyang lalaking bulag, yata yun. Sino po ang nagkasala? Yung magulang niya? Okay? Yung kagadang preconceived idea kaya bulag to kasi nagkasala to Pero sabi ang sagot ng Panginoon, ipinanganak siyang bulag
Hindi dahil sa hindi dahil sa pagkakasala niya o dahil sa kanyang magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan niya. Pwede naman talagang may sakit dahil sa maling desisyon. Makinig po kayo. Pagkain na bawal o katakawan dahil hindi makuteto kapag busog na. At meron talagang mga verses sa Old Testament about sickness caused by committed sin. Pero dito natin makikita yung sinabi ni Jesus na maski ang pagsubok o mga sitwasyon sa buhay ng kanyang mga anak ay magbibigay pa rin ng kapurihan sa Panginoon. Ito yung tinatawag mga kapatid na sanctification. Yung, yes, we are justified by faith, pinaging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon legally, pero hindi tayo 100% na righteous before God dahil dumadaan pa tayo sa sanctification o doon sa mga pagsubok, sa mga proseso bilang isang Christian. Naunawa po ba natin? Sana po ay nakikinig po tayong lahat. Sa bandang huli, makikita natin kung sino pa rin ang nagtagumpay. Sa book of the Bible, sa Revelation, makikita natin sino pa rin nagtagumpay. Lahat ng mga sumunod sa Panginoon. 1 Peter 1:7. 1 Peter, next slide. Ang ginto, bagamat nasisira ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Ito ay sinusubok upang malaman kung talagang tapat. Kung ikaw ay nagsuko ng iyong buhay sa Panginoon, kung ikaw ay totoong mananampalataya, hindi pwedeng aaten ka lang sa church. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay pinadadaan sa apoy. Merong proseso. Pinadadaan sa pagsubok. Pinadadaan sa iba't ibang mga sitwasyon sa buhay para mapatunayan kung totoo yung pananampalataya. Hindi ganun kadali, pero yun talaga ang nais ng Diyos. And last, number 4, nais ng Diyos na mamuhay tayo na matagumpay at may kasaganaan. Kaya ito ay malaking hadlang ito sa maraming mga tao sa paligid natin. Hindi ko naman kasi nakikitang umuunlad ng buhay niyan eh. Kaya hindi ako naniniwala sa tao na yan hanggang ngayon. Bakit ako aaten sa church nyo? Hindi ko man nakikita yung mga Mercedes-Benz dyan sa may harapan nyo. Bakit ako mananampalataya sa Diyos nyo? Wala pa ako nakikitang. Isa nga lang yung mayaman dito, si Janice, di ba? May isa sila, di ba? Di ba? Tapos yung iba nakapark doon sa may bakanting lote. Kay ano, pangalan mo kapatid? Di ba? Ibig sabihin, ganun eh. Yung mapupunta ako sa church nyo, kung mamimigay kayo ng pera, yun ang sagot sa akin ng isang sinisiran ko. Tingnan po nyo yung verse na ito. Tingnan nyo yung picture na to. Commit to the Lord, verse yan ha, Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Ito ngayon, baliktarin natin yung sitwasyon. Sino dito yung nag-commit siya sa Panginoon, pero unanswered prayer pa rin hanggang ngayon? Ang sabi dito, your plan will succeed kapag kinumit mo sa Panginoon. Merong situation na nag-pray kami bago maghumayo. Panginoon, winawasak po namin yung gawa ng kaaway. Gumawa ka po sa pupuntahan naming bahay. Ikaw po ang manguna sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Pagdating doon sa may pupuntahan namin, minura kami nung ini-evangelize namin. Totoo. Pero we commit to the Lord. Kala ko ba,
Sabi ng Bible, your plan will succeed. Pero ba't ganito? Hindi ba sabi mo, Panginoon, magtatagumpay kami? Ang mga prosperity gospel, pumipili sila ng talata na naaayon sa konteksto nila. Upang suportahan ang kanilang maling theology. Maginhawa nilang naiiwasan ang mga anumang talatang sumasalungat dito. Basta, pastor, pareho namang Bible ang ginagamit, pero bakit magkaiba? Ang sagot po sa tanong na yon ay yung biblical theology. Ano yung biblical theology nung tao na yon? Tingnan po nyo to. No? Bibigyan ko lang kayo ng konting grass bago tayo matapos. Tingnan nyo yung biblical theology. Sige po, tingnan po natin. Hindi kasi pwede na kukuha ka ng verse, your plan will succeed. Basta i-commit mo sa Panginoon ang lahat ng bagay. Pero ang biblical theology po ay yung mga verses dapat ay hindi kumokontra sa pinaka-sentro ng biblical theology. At ito po ay walang iba kundi yung kamatayan ni Kristo. Yung Old Testament at yung New Testament, ang pinaka-sentro ng Biblia ay yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Tingnan po ninyo yung sa biblical theology. Next slide. Tingnan nyo. Hindi lahat ng nagsasabi na siya ay tagapagturo ng salita ng Diyos ay nagpapahayag ng katotohanan ng Diyos. Hindi lahat na nagsasabi na siya ay tagapagturo ng salita ng Diyos ay nagpapahayag ng katotohanan ng Diyos. Next slide. Next slide. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang mga tupa. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Okay? Mula sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Ibig sabihin, hindi sa labas manggagaling, mismong sa loob. Mayroong lalabas na maling katuruan. Kaya po yung sinasabi natatandaan niyo yung binanggit kanina sa Galatians chapter 1, na merong ibang mabuting balita. Ano sabi ni Pablo? Ano sabi niya? Ha? Tingnan natin. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit, sinama ni Pablo yung kanyang sarili, maski kami o anghel sa langit na nagniningning ay mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo, inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba sa mga sinabi namin sa inyo. Pag sinabing ibang mabuting balita, mabuti naman yung sasabihin. Yun nga lang, iba. Okay? Swak ito sa pandinig at panlasa ng marami, kaya ito ay tatanggapin. Ang itinuturo ng prosperity gospel ay sanayin tayo na sanayin tayo na basahin ng Biblia na nakatuon sa pag-improve ng sarili, base sa personal na mungkahi, base sa sariling karanasan, base sa secular na karunungan, imbes na nakatuon sa pagkakilala ng mas malalim sa Panginoon. Kaya, eto po yun, ano ang itinuturo? Ganito po yung style ng prosperity gospel. Ito po yung, pag nagbasa sila ng Bible, ito yung kanilang tanong. Ano ang itinuturo ng verse na to sa aking buhay? Ito pa,
Ano ang itinuturo ng verse na ito tungkol sa pagtatagumpay ko sa aking buhay? Ano ang itinuturo ng verse na ito kung papaano magiging maayos ang aking buhay? Ano napansin nyo? Ano napansin nyo? Puro sarili. Di ba? Pero loobin nawa ng Panginoon, kapag nakarinig tayo ng mga sikat na vlogger sa Facebook, o kaya mga sikat na preacher, okay? And they spend small time talking about God, pero mas marami yung kanilang oras para sabihin nila yung kanilang opinion, o kung ano yung kanilang masasabi tungkol sa verse na yon, o kung ano yung kanilang pananaw o interpretasyon sa verse na iyon, kesa dun sa kung ano talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Unfollow them. Unfollow them. Yung bang mga preacher na sasabihin nila, ito yung sinabi ng Panginoon sa akin. O kaya, kinausap ako ng Diyos kagabi. Para pag nakarinig yung mga nanonood sa Facebook, pakinggan natin kasi may sinasabi daw ang Diyos sa kanya. Tingnan po niyo itong isang quotation na to. The Word of God, ito, isa to sa mga mahalaga tong sinabi ko sa leaders training. The Word of God can be read, and the Word of God can be expounded, but the voice of God is not necessarily heard. Pwedeng nakikinig tayo ng preaching, kamukha ngayon, at hindi ka masyadong interesado. Pwedeng nakikinig tayo ng preaching, pero the voice of God is not necessarily heard. At ito ay isang napakalaking bagay na personally ito ay aking niyayakap itong pananaw na ito. Dahil anuman ang sabihin namin na preaching dito sa harapan, dapat ang mas mananaig pa rin sa inyong pakikinig ay hindi yung opinion o yung kaalaman o yung karunungan ng tao. Dapat mas nangingibabaw pa rin nating naririnig kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po sa aking pagwawakas, sa aking conclusion, every Sunday, my personal prayer as a pastor, yung nakikipaglaban kaming mga elders, dahil iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, at yung lagi naming bukang bibig na gospel, mabuting balita, gospel, every Sunday, ito ay linggo-linggo nating naririnig. Dahil bakit? Bakit? Dahil nakikipaglaban kami sa Facebook. Nakikipaglaban kami sa YouTube. In a sense that, dahil may kanya-kanya tayong bahay at pag-uwi nyo sa bahay, maaaring sabi nga sa binasa natin, merong lalabas na maling katuruan inside the church. Merong church sa Smyrna yata yun, sa may Book of Revelation, na sila ay matapat na naglilingkod sa Panginoon, pero in spite ng kanilang katapatan, napasok sila nung maling katuruan ni Jezebel. And this must be a goal ng bawat mga totoong mga nangangaral sa salita ng Diyos, yung laging ibalik ang tao kay Kristo. Lagi tayong babalik kay Kristo. Kahit nakatingin ka sa pera mo, pero ang iyong pananampalataya ay lalong tumatatag dahil kay Kristo. Ito ang problema sa gospel. Ito ang problema sa mabuting balita. At ito'y sinabi ko noong nakaraan. Ang gospel o mabuting balita o yung kamatayan ni Kristo sa krus ay 2,000 years ago nang nangyari.
Masariwa pa yung kamatayan na JFK nung siya'y binaril. 50 years ago or 60 years ago. Yung kamatayan ni Kristo sa krus ay 2,000 years ago. Matagal na matagal na. Pero ang alam nyo kung ano challenge? Yung panatilihin nating buhay, may impact yung mabuting balita ni Kristo hanggang sa ngayon. At hindi ito madaling gawin kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Dahil sabi ng Bible, tumingin man sila ng tumingin, makinig man sila ng makinig. Kung hindi pahihintulutan ng Holy Spirit na marinig yung tunay na mabuting balita, hindi yung ibang mabuting balita, kundi yung tunay na mabuting balita, maaaring yung pananampalataya ng tao na yon magiging palabas lang. Pag dumating na yung pagsubok, babalik uli siya sa kanyang dating buhay. At maraming ganun. Taas nga po ang kamay kung nakikinig po kayo. Maraming mga Kristiyano ang hindi na nagpatuloy sa Panginoon. They became bitter to God. Sumama ang loob nila sa Diyos. Dahil nung time na nangangailangan sila ng tulong, walang tulong mula sa Diyos ang dumating. Pero sa mga nakakaunawa ng mabuting balita, sana mapakinggan po nyo to. Ang mga taong tunay na nakakaunawa ng kanyang totoong relasyon sa Panginoon, anuman ang dumating sa pagsubok, alam niya na ito ay proseso ng Diyos sa kanyang pananampalataya upang mapatunayan kung totoo ang kanyang pananampalataya o hindi. Tatanggapin niya, Panginoon, ito ang pinahintulutan mo sa buhay ko. Isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tingnan po niyo sa aking pagkatapos, Psalm 73, pakilagay nga po dyan. Whom have I in heaven but you? Listen, and there is nothing on earth that I desire beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hindi ang kasikatan o ang kayamanan o ang pera o ang anumang material na bagay ang magbibigay ng kasiyahan sa akin. Dahil wala akong ibang dinidesire kundi sino? Kundi ikaw, Panginoon. Sana makinig tayo lahat. Wala pa ako doon. Inaamin ko, wala pa ako doon. I still desire na magkaroon ako ng sasakyan o ng anumang bagay. Kamukha ninyo, meron pa kayong pinagpe-pray sa Panginoon. Pero ang tanong, sino ang pinaka-desire mo sa mga bagay na yon? Ang tamang sagot ay ang Diyos. Pero iyon ba talaga ang totoong sagot mo? Pag tinanong ka, sino ang pinaka-desire mo? Ang tamang sagot, ang Diyos. Pero ang pinaka-hamon dito, nakikinig po ba kayo? Ang pinaka-totoong hamon dito, yung ba talaga ang aktwal? Yung relasyon mo sa Diyos o yung tinatangkilik mo? Yung Bible mo, yung pananampalataya mo o yung ano man yung tinatanggap mo sa Panginoon. Sino po ang nakakaunawa? Pwede po ba mag-imig sino pinakakaunawa? We must submit to the authority of God's Word. Meron tayong mga hindi agree. Marahil, pwede na hindi tayo agree sa Word of God. Pero ganun talaga. In the beginning, God created heaven and earth. First sentence pa lang sa Bible, sinabi na niya, ako ang mamamahala. Hindi kayo mamamahala, ako ang mamamahala, sabi ng Panginoon. Ako ang may-ari ng lahat ng bagay, sabi ng Panginoon. Sana po, maging buhay sa atin itong verse na ito. There is nothing I desire beside you. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon.